nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Mga kababayan, mag-iiyak na naman ang mga DDS. Yung inaakala nila na sa pagbubukas ng Kongreso ay sa pinapakalat ng mga DDS buwang na vlogger na si Pangulong Bongbong Marcos daw po, mga kababayan, ay mapapa-impeach. Sabi ng isang vlogger, si Bongbong Marcos mapapa-impeach na. Itutuloy-tuloy na natin to. Si Super Tekla. Super Tekla ba pangalan ng vlogger na yon? Bukod sa wala na nga masabing matino, mga kababayan, Super Tekla pangalan dun eh. Mapapa-impeach, dapat ipa-impeach si Bongbong Marcos. Nakakatawa naman kayo. Nakakahiya. Alam mo to si Super Tekla, mga kababayan ko. Masyadong mabida. O, tignan nyo, mag-iiyakan kayo mga DDS ngayon. O, yung impeachment na pinapangarap nyo, akala ninyo, o, eto na. Pero pinaasa lang kayo ng mga kapwa nyo DD sheets eh. You know what's the reason kung bakit pinaasa kayo ng mga DD sheets, mga kababayan ko? Yung mga naniniwala dyan kay Sara Duterte, na kay Buday, mga kababayan, yung mga naniniwala doon. O eto, mapapahiya lang kayo. Yung impeachment na inaantay-antay nyo na pinagmamalaki ninyo, nasasabihin nyo, dapat ma-impeach na yan si Bangag eh. Dapat ma-impeach na yan si ganito eh. O, para sa ito, Super Tekla. Super Tekla. Ito si Super Tekla, nabukbukin ng mukha. Akala mo naman ang pagkatali-talinong tao. Alam mo, nagko-content lang ng comedy na binigyan mo ng pera para makapunta ng Maynila, naging Duterte ka. Nakakahiya ka, Super Tekla. Ako, ito nga, o ayan, sampal ko sa'yo ito, Super Tekla. O ayan, panoorin mo. Malabo raw umusad sa Kamara ang niluluto umanong impeachment complaint laban kay PBBM. O, narinig nyo ngayon? Mga Duterte, malabong may urong sa Kamara, yung iusad sa Kamara, yung inuurong yung impeachment. Sabi, saksak mo kay Super Tekla yan, ha? Mga kababayan. Bukod sa kulang sa boto, wala naman daw kasi itong basehan. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. O, teka lang, mga kababayan ko. Hindi Wala daw. Ulit-ulitin natin, ulit-ulitin. Maganda eh. Wala, Ang pakinggan nyo. boto, wala naman daw kasi itong basehan. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. O, wala naman daw itong basyan ang tawag sa inyo. Mga bobo! Hirit pa kayo mga Duterte. Iyak! Kung sa Kongreso, wala kayong panama sa Kongreso, hindi lulusot yung impeachment na pangarap nyo. Ang tawag ko dun, in your dreams. Nakakaya kayo. Kaya ang dapat sa inyo, asang-asa yung mga mangmang na magkaroon ng impeachment kay Pangulo. May pa-double-double tag ba kayo sa mga taong gumawa ng tawag dun mga kababayan ko, yung poster na pinagtapat si BP Sara at si Bongbong Marcos at mga nag-share, mga kababayan, mga Malacanang playbook pa. O, ayan, sampal sa inyo ngayon yan, di ba? O, ngayon, alam nyo na. O, ayan na. O, ayan na nga. O, panoorin natin? Masakit ba? O, sige, walang problema. O, wala problema. Namnamin nyo yung balita, mga kababayan. Hindi tatagos. Sabi ko sa inyo eh. Tama yung pinag-usapan namin ni Secretary Larry Gadot. Hindi talaga tatagos sa Malacan. Hindi talaga tatagos sa Senado. Sa Kamara pa lang. Wala nang botong makukuha. O, sige. O, ayan o.
Hindi raw lulusot sa Kamara ang kahit anong impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Ayon ito kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sabi ni Puno na chairman ng National Unity Party, hindi nila susuportahan ang kahit anong pagkilos para i-impeach ang Pangulo. Aray, mga kababayan! Ang sarap tawanan yung mga kawawang Duterte, no, mga kapatid. Imaginein mo, hindi na nga kayo susuportahan, umaasa pa kayo sa impeachment. Yung kay Sara Duterte, maraming boboto, mga kababayan ko, pupusta ako. Doon, mga kapatid, maraming boboto talaga doon. Kaya sabi ko sa inyo, jackpot talaga si Sara doon. Makakakuha siya ng ng sandamakmak na boto. Oh, ngayon pa lang, ito pa lang, pauna pa lang, hindi sinasabihan na kayo mga DDS. Wala kayong makukuhang boto. Wag na kayong umasa. Asang-asa no? Asang-asa to mga Duterte. Uy, mai-impeach si Bongbong Marcos, pakalat sila ng pakalat sa mga GC nila. Nakikita kasi namin yung mga GC nila, yung mga account kami doon, nakasali nila. Tapos sinasali pa kami sa mga community. Nababasa tuloy namin. Tawan-tawa ako, mga kababayan. Asang-asa sila na ma-impeach si Bongbong Marcos dahil may mga nag-post pa na one-on-one. Impeachment. Tapos may nagpo-post pa ng Malacanang playbook, mga kababayan ko. May mga kung ano-ano pa, mga simpleng banat kay Pangulo. Pucha, ito na yun, oh. Ayan na. Ayan na ang sagot, mga kababayan ko, sa matagal nyo nang hinihintay na impeachment. Doon pa lang, wala nang pupuntahan, walang boboto. Pero pag si Sara Duterte pag si Sara Duterte kaya ang iboto ng mga kababayan ko ng Kamara, pagbotohan, may boboto kaya? Sure ball to. Mga kababayan ko, there is a sure ball na voto si Sara Duterte at may tulog siya ngayon. Ayan, panoorin nyo bakit. Ayan na. So ang sinasabi ko lang, well, obviously, we are in the majority. We do not believe that any impeachment against President Marcos is going to prosper, and we're obviously not going to support that. Ayan na, narinig nyo na. Patuloy ang usap-usapan ng impeachment laban kay PBBM sa Kamara dahil sa nauna nang sinabi ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na may mga mambabatas daw na nagbabalak magsumite ng formal na reklamo. Alam mo si Egay, minsan yung pagiging chismoso niyan talaga minsan nakakaganda eh. Nakakaganda yun naman na ibubunyag niya, mga kababayan ko. Betrayal of public trust ang isa sa mga sinasabing basihan nito, pero paliwanag ni Puno, wala raw nakikitang basihan ng NUP para magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Di ba, mga kababayan ko, how can we say that they are filing of betrayal of public trust if the president is siya yung nagbunyag ng katiwalian sa Kongreso na sangkot ang mga ilang kongresista. Ipapa-impeach ni Pangulo kasi walang kalalagyan ng Congress if titignan natin. Walang kalalagyan ng Congress talaga, mga kababayan ko. It's either sumunod sila kay presidente, ipahuli yung mga dapat ipahuli, or ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Then ang mangyayari, maupo si Sara Duterte, totodasin sila, mga kababayan. So yung mga kongresista, syempre, nag-iisip yan na mabuti. Kahit na 2026 na at 2027 na maglilipatan na ng mga bakod yan, mga kababayan ko, nag-iisip pa rin naman yan, mga yan. Hindi basta-basta. Ngayon, mga kababayan ko, pinakita lang ng Kamara na kung gaano sila kasolid without Martin Romualdez. Ngayon, kung nagtagumpay si Toby Diaco na DDS, mga kababayan, ito, mga kapatid, ang pinakamatindi. Sinabi na ngayon na walang pupuntahan ang impeachment ni Tambalustay. Mga kababayan, sorry, not Tambalustay, ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Tuloy. Kaya nga, I would like to see whatever complaint there is. That's why I'm already saying our party, I'm almost sure 100% we are not going to be for it. I would like to see what complaint they're going to bring up, but I really am very skeptical that they'll be able to come up with anything credible. Dagdag niya, mas magiging mahirap pa o nearly impossible para sa Kamara ang pagtatransmit ng isang impeachment complaint sa Senado na base lang sa bilang ng mga boto.
Ito ng mga dinagdag na kondisyon ng Korte Suprema patungkol sa proseso ng impeachment matapos ang kinahinatnan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, si Pangulong Bongbong Marcos, if we understand, kung papa-impeach mo, napakalabo eh. Baka ang taong bayan magalit. No? Ako sa kanila nga, baka ang taong bayan magalit kapag itong si Pangulong Bongbong Marcos ay pina-impeach at kinatigan ng Kongreso. Alam mo kung bakit? Mataas ang tiwala ng taong bayan kay PBBM eh. No, ako nagsasabi mataas ang tiwala ng taong bayan kay President Bongbong Marcos. Unlike dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Kasi hindi naman nagawa ni Sara, mga kababayan ko, na magpa-survey sa Visayas at Luzon. Sa Mindanao lang siya nagpa-survey. 35% lang siya doon, mga kababayan ko. Sa totoo lang, 35% lang doon si Sara Duterte. Imagine ninyo 'yon, mga kapatid. No, imagine 'niyo 'yan. Mga kababayan ko, magagalit ang taong bayan. Totoo, magagalit ang taong bayan sa kanila kapag pinitik nitong mga to si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Mga kababayan ko, sinong matapang na nagbubulgar ng katiwalian? Si PBBM. Sino ang nai-involve sa katiwalaan? Yung Vice Presidente. Mga kababayan. Saan kayo pupunta? Saan kayo titikit? Siyempre, yung mga kongresista, si safety yan, doon sila sa namumuno ngayon. Mga kababayan ko. Sa totoo lang, doon sila. Pero, kung ang Kamara, mga kababayan ko, ipapa-impeach si Sara Duterte, magpipirmahan yan. Bakit naman, mga kababayan ko? Yung mga kongresista, ibang kongresista doon, binantaan ng tatay niya na pag ako nabuhay, babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo. Di ba? Imagine mo, totodasin sila, uupo mo pa, mga kababayan ko. Nako, walang takot kumitil ng buhay yan. Tuloy. So ang sitwasyon natin sa impeachment ngayon, ang sinasabi ko, sa tingin ko, yung biglaang pagpaakyat sa Senado ng impeachment with 130 votes, mahirap na gawin yan. Correct. It's very hard, mga kababayan ko. Now, if that is the case, ang ibig sabihin niyan, lahat ng impeachment mapupunta sa Committee on Justice, magkakaroon ng mga hearing, mahaba yung proseso. Yan din ang mangyayari kay Sara. Let's set aside the impeachment complaint laban kay PBBM. Si Sara Duterte ma-impeach. Filean yan ng mga labor union, mga kababayan ko. Dalin sa yan. Ang mangyayari niyan, mga kapatid, ito kwento ko sa inyo. Ang mangyayari niyan ganito. Hindi muna yan papanik sa Senado. Maghihiring muna sa Kamara. Magiging quadcom ulit. Alam niyo yung quadcom? Katulad doon, yung mga binubulgar yung ganito, nalalaman. Doon din ang mangyayari dyan. And then, Sara Duterte, face the consequences. Haharapin niya doon si Benny Abante ulit. Haharap siya doon kay Benny Abante. Diba? Yung sinabihan niya si Benny Abante, naalala ninyo? Magkikita ulit sila ni Benny Abante. Oh. And then, mga kababayan, eto na. Harapan na si Sara Duterte, ganyan. Tatanong si Sara Duterte, totoo ba? Mag-oath siya, kailangan niya mag-oath. Pag hindi ka nag-oath, mga kababayan ko, alam mo na. May tinatago ka. Anything na sasabihin mo, under by oath, mga kababayan ko, makatotoo. Ngayon, tatanungin si Sara tungkol sa bank accounts, tatanungin siya kung anong kaugnayan niya kay Madriaga, tatanungin siya tungkol sa involvement sa ganitong pera ng ng pera ng DepEd, anong ginawa mo sa confidential fund, everything tatanungin sa kanya. Ngayon, pipigilan ngayon yan ng mga kaalyado ni Sara upang wag siyang tanungin, mga kababayan ko. Dahil oras na mag-hearing dyan sa Kongreso, matik malalaman na nila yan. Malalaman ng mga Pilipino kung ano talaga ang tinatago nila. Sabi nga ni Tonyo, hindi ba ibinunyag ni PBBM ang korupsyon? May malalaman daw ang mamamayan na meron palang ganitong usapin mulat mula. Alam mo, dapat si Tonyo si Tonying nag-unang nagbira niyan eh. Kasi una-una journalist siya, matagal niya nang alam yan eh. Hindi niya lang sinasabi, tapos sabi niya si PBBM ngayon. Kaya hindi ako papayag.
Hindi rin ako papayag na mapa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo to, pinahihiya nyo na lang yung presidente namin eh. Kasi kung sino pa yung kung sino pa yung may question about sa pera, ba't hindi nyo pa-impeach? 'Di ba? Kung sino pa yung may problema, nagnanakaw, nakitang-kita na, ba't hindi nyo pa-impeach, mga kababayan ko? Alam mo nung nakaraan ng impeachment ni Sara Duterte, niloko tayo ng Senado eh. Nandito, tahasan to ha. Liban lamang sa mga senador na bumoto for impeachment. Oo. Liban lang doon. Pero kung titignan mo mga kababayan ko, yung mga senador, pinagkalulo tayo eh. Bakit? Alam na nila eh. Kita na nila na mayroong corruption eh. Ayaw nyong litisin? For what mga kababayan? Ayaw nyong litisin yung tao, pero this time, litisin nyo to. Dito pa lang sa Kongreso, pag-usapan na natin kung natatakot ang mga ilang senador. Alam mo sa totoo lang mga senador, makinig kayo, mga kongresista, makinig kayo. Sa lahat po ng mga makakapanood nito, hindi naman nanalo yan si Sara Duterte. Bakit? Mga kababayan ko, hindi naman nanalo yan. Mahihirapan manalo yan sa 2028. Ba't ako kampante? Mga kababayan ko, tingnan nyo to. Iboboto ba yan ng mga kakamping? Hindi. Bakit? May botante ang kakamping. Risa, it's either Lenny, Bam, Kiko, Risa Hontiveros. May botante ang pink, mga kababayan ko. Iboboto ba yan ng mga loyalista? Iboboto nyo ba? Ilan ang loyalista? Mga kababayan ko, napakarami. Million. Last estimated is 14 million. Dumadami pa. And the silent majority, mga kababayan ko. Nakikita ba yan? Nakikita yan ng silent majority. And alam nila kung ano. Iboboto ba si Sara Duterte, mga kababayan ko? Of course, hindi. Kasi alam na nila mangyayari sa Pilipinas. Babalik tayo sa patayan. Ang kinakatakot na lang natin ngayon, mga kababayan ko, yung mandaya ang miro. Mga kapatid. Yun na lang inaantay ko. No? Ang inaantay kong aksyonan, yung mandaya ang miro. Dahil yan ay pag-aari, mga kababayan ko, ng Diskaya family. Eh ngayon, syempre, babawi ang Diskaya, pinakulong sila eh. Di ba mga kababayan ko, naalala nyo, yung St. Gerald? Dahil sa hindi ko nakakaalam, yung Hong St. Gerald at itong Hong Miro ay may partnership po mga kababayan ko. Nakakatakot po yun. Yun ho, nakakatakot dun. Mga kababayan ko, kaya ko nakakagulat ho, mga kababayan ko, yung mga numero ng mga botante na mga boto na lumusot ho nung nakaraang eleksyon. O yun na lang abangan ho natin, mga kababayan ko. Tuloy. Other impeachment complaints against other officials will have to follow the process in Congress now. Bukod kay Puno, nauna na rin sinabi ng ilang mga mambabatas na kinakailangan ng sapat at matibay na ebidensya para maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Kinakailangan din daw na naaayon sa saligang batas ang kahit anong galaw para i-impeach ang isang sitting president. Correct mga kababayan ko. Is President Bongbong Marcos reliable ba siya for impeachment? Yung sasabihan na betrayal of public trust? Paano nila sasabihin na betrayal of public trust ang ginagawa ni President Bongbong Marcos? Imagine that. Paano nila masasabi na betrayal of public trust? Mga kababayan ko, kung siya mismo ang naglaglag, mga kababayan ko, sa mga korap. Tama ba ako, Ma'am Anita Japon? Kung siya mismo ang naglaglag, mga kababayan ko, siya mismo ang bumanat. Siya mismo ang bumugbog. And saying that President Bongbong Marcos is part ng naging walang tiwala ang tao, betrayal of public trust, mga kababayan ko. 'Di ba? O walang level. Pero if si Sara Duterte ibabalan natin, meron level. Ang level ni Sara, corruption, plunder. Oh. 'Di ba? Yun din ang iniisip ko, Sir Koy, paano kung dadayain, malamang kung ano mangyayari. Yun na nga. Kaya nga kung ampante to si Sara kasi alam nila mandadaya na naman ang Miro, mga kababayan. Tuloy. Sa agenda, Joan Manalo, Delionario News Channel. Kasi if we comparison, mga kababayan ko, pinaka-impeachable is si Sara Duterte. So totoo lang si Sara Duterte ang ang opisyal na impeachable. Bakit? Uulit-ulitin ko to, mga kababayan ko.
sa DepEd gagamitin mo Intel Fund, mga kababayan ko. Yung Intel Fund, mga kababayan ko, yung DepEd dapat ang confidential fund for the intelligence operation eh. Ginagamit yan for intelligence operation. Alam nyo ba, mga kababayan ko, that is one of the source ng ginagawang corruption ng mga politiko. Imagine niyo yung mga nagkakaroon ng insurgency. Sa eskwelahan ba, sa elementarya ba, meron bang recruitment ng CPP-NPA? Meron bang terrorism, mga kababayan ko, sa loob ng elementary school? Mga kababayan ko, nag-aaklas ba ang mga estudyante? Humahawak ba ng armas? Mga kababayan ko, lumalaban ba sa gobyerno? Mga kapatid? Bakit ang UP, yung mga aktivista doon, kailangan pa mamundok, hindi sa loob ng eskwelahan? CHED naman yun, di naman DepEd yun. Kaya nga nagtataka ako paano nagkaroon ng confidential fund itong vice president na naging secretary ng DepEd. O di ba? Imagine niyo 'yan. Mga kababayan ko, speaking of pera, involvement malakas sa involved talaga itong pamilya nila. O diyan pa lang mapapaisip na kayo, mga kababayan ko eh. Second, mga kababayan ko, 'di ba? Sumagot na yung mga militar, wala kami nakukuwang ganyang pera. Na sinasabi ng Office of the nasabi ng DepEd, binigay daw nila yung confidential fund daw nila sa isang AFP. Oh, kahit wala, mga kababayan ko, 'di ba? Oh, lantarang korupsyon. Lantarang panloloko. 'Di ba, mga kababayan ko? Hindi pa ba kayo madadala? Mga kapatid, ayaw nyo lang tignan kasi ayaw nyo pa ring madala. Alam mo, kulang sa Pilipino, ngayon, kailangan natin ng pagbabago. Okay? Nagawa na ni Pangulong Bongbong Marcos, lilinisin natin ang bansa natin. Pero wag na kayo magpabudol sa 2028. Kung gusto nyo bumalik sa patayan, gusto nyo bumalik sa madugong laban ng Pilipinas, layuan tayo ng mga bansang kalapit natin, iboto nyo yun. Ewan ko na lamang kung hindi po maging masira ang bansa natin, mga kababayan ko. 'Di ba? Nabudol na tayo. Huwag nang magpabudol. Tama ba ako doon? Naghahanap ng mga malaking isda. Naghahanap ng mga malalaking isda na mahuhuli dito sa paggulong ng investigasyon, mga kababayan ko. Eto ho, mga kababayan ko, yung mga reklamador ho ng bayan at todo reklamo ho sa gobyerno at kung mga pagputak, pangako nakita wala pa pong nakukulong na malaking isda, sabi pa sa isang show. Nako, Diyos ko, mga kababayan ko. Eto, mga kapatid, mga kababayan, pag-usapan natin to. Sino itong malaking isda na mahuhuli, mga kababayan ko, ng ating gobyerno? Mga kapatid, sa isang inilabas ho, mga kababayan, ng isang pahayagan, mga kapatid, talaga nga hong malaking isda ho nga ito. Gwapo nga lang. Gwapo nga lang, mga kababayan ko. Eto, panoorin natin ang video na to, mga kapatid. Inasuhan na sa Sandigan Bayan ng malversation at graft si dating Senador Bong Revilla at 6 pang opisyal ng DPWH. Inihain ng Ombudsman ang kaso kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayan, mga kababayan ko. Eto, sabi ko sa inyo, dating senador, hinahabol pa rin ng Ghost Project. At itong si former Senator Bong Revilla, mukhang magbabalik ho ng kulungan. Mga kababayan ko. Kasi matindi ho ito, mga kababayan ko, ha. Kasi sabi nga ho ng gobyerno, walang kumpare. Alam ho natin na kasama ho ito ng Pangulo sa noon. Mga kababayan ko sa sa Uniteam. Pero tingnan nyo, mga kababayan ko, pag sangkot ka talaga. Wala hong kumpare, sabi nga ho ni Pangulo, di ba, mga kababayan ko? Sabi pa nito, Bong Revilla, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero. Sana nga, ito rin si Chis. Mapanagot Tuloy. Ang Ombudsman ang kaso kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Alam mo, dapat lang talaga na ganito dapat, mga kababayan ko. No? Ganito po dapat. Ganito dapat yung ginagawa ng gobyerno natin. Panagutin yung dapat panagutin. Walang kumpare, di ba? Walang kasama noon sa kampanya.
Walang takip-takip-takip. O, di ba? Lahat all out. O, kaya ba ni Sara Duterte yan, mga kababayan ko? Hindi niya gagawin yun. Protektahan niya yan. Ikaaway niya lang ipapakulong niya, di ba? O, ganyan dapat ng presidente natin. Pakinggan natin si Yusek Miko Clavano. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, idineklara umanong tapos na ang proyekto kahit di pa ito nasisimulan. Tingnan mo yan, no? Biruin mo, kung totoo man itong issue ni Revilla, mga kababayan ko, abay, nakakaawa ho yung mga taga Bulacan. Di ba? Mga kababayan ko, tama po kay Miss PB, gwapo nga kaso nga lang, allegedly, magnanakaw. Di ba mga kababayan ko, si Revilla, mga kababayan. Alam mo, nakakaawa, kasi, supposed to be, itong mga senador na to ay inaasahan, kung totoo to kung totoo man ito, no? Kung totoo man ito, allegedly na nagnakaw talaga siya, kawawa yung mga taga Bulacan. Imagine ninyo, ilang dekada na binabahayang mga yan. Ilang dekada na hindi nasusolusyonan yung problema nila sa baha. Ilang dekada na, mga kababayan ko. Ilang beses na ba na mayroong namatay sa leptospirosis? Ilang beses na ba na nasira o hindi na mapakinabangan ng mga kabahayan nila because of flood control, mga kababayan ko? Imagine niyo, nakakatawa mga kababayan ko na dapat itong mga senador na to, mga kababayan ko, ang tumutulong. No, tumutulong, mga kababayan ko, para sa bansa natin. Para maging katuwang ng Pilipino. Alam mo, sa totoo lang, yung mga senador na yan, ang kakapal na mga pagmumukha ninyo. Oo. No, wala akong masamaan loob, wag sasamaan loob nyo sa akin. Ang kakapal ho ng mga pagmumukha ninyo. Pagdating ho ng kampanya, sasayawan nyo lang ho kami. Diba? Sasayawan nyo lang ho kami ng ganyan. Diba? Mga ganyan-ganyan. Pero pagdating ho ng trabaho, kanya-kanyang kupit at nakaw ho kayo. Alam nyo, sa totoo lang, nakakalungkot mang isipin, mga kababayan ko, nakakalungkot lang isipin, mga kapatid, na ganito ho ang kalakaran sa Pilipinas. Yung kalakaran na ayaw ho natin ipamana sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya nga sabi ko, mahiya naman ho kayo, mga kababayan ko, para sa bayan. Diba? Grabe. Mga kababayan ko, tignan mo kung totoo man itong inaakusa kay Senator Bong Revilla, balik kulungan siya dito. Sa totoo lang, kung totoo man ito, no, allegedly na siya daw ay gumawa ng nakikickback dito kala Bryce Hernandez, mga kababayan ko, na project sa Bulacan. Tambakan ng proyekto ang Bulacan, pero tingnan nyo naman, wala kayo nakita, baha pa rin, mga kababayan, di ba? Tapos na ang proyekto kahit di pa ito nasisimulan. Kasama rin sa respondents ang dalawa sa tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Oh, yan yung naglaglag kay Bong Revilla, yung narrative ni Bryce. 'Di ba? The informations allege that the respondents conspired to facilitate the release of approximately 76 million pesos for the supposed construction of a flood control project in Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Ayun. Mainit yun. Walang sisinuhin to, mga kababayan ko. Isang magkapatid na kontraktor ang nasa likod umano. Mga kababayan ko, walang sisinuhin to. Kaya ibang klase yung barko sa administration ngayon. Hindi, ako I'm very proud to the president. Kasi hindi niya tinignan yung pagiging magkakaibigan nila ni Bong Revilla. Pwedeng arborin ni presidente yan Pero hindi niya ginagawa. Yun ang gusto ko kay President Bongbong Marcos. Mga kababayan ko. Honestly, mga kababayan, yun ang gusto ko kay BBM. Yun ang gusto ko sa kanya. Bakit? Mga kababayan ko, hindi pwedeng arbor-arbor system dito. Kikilala kita, nakasama kita sa kasal, magkano tayo, pero sa gobyerno, talo-talo tayo. Walang boss-boss sa akin. Walang kumpa-kumpare. Yan ang maganda dun. Tingnan nyo pa to, mga kababayan ko. Ito pang balita na to, panoorin nyo. Tingnan nyo, suhulan Isang naman. magkapatid na kontraktor ang nasa likod umano ng tangkang panunuhol sa isa pang magkapatid
na sina Interior Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Boying Remulla. Tingnan niyo mga kababayan. Susuhulan yung dalawa, anong ginawa? Walang kapakapatid, walang kaibig-kaibigan. Mga kababayan ko. Tapos ipapa-impeach yung kaya double time, triple time yung mga siraulo na magpa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi bakit? Wala talagang kaibig-kaibigan, walang patawad, mga kababayan ko. Tatamaan talaga ang dapat tamaan. Tingnan nyo. At ang magkapatid sa Kamara, kapwa dawit sa flood control scandal. Ako yung mga sinasabing contractor na to, mga kababayan ko, medyo kilala ko to, pero sa akin, wala akong ano. Pero tingnan nyo mga kababayan ko, ayoko magsalita ng pangalan ninyo, pero nagkasala kayo sa batas pagdating dito. Una nang sinabi ni Secretary John Vic na 1 billion pesos ang inalok sa kanila Laki! para itigil ang mga investigasyon sa mga maanumalyang proyekto. Dagdag niya, may pangalawang tangkari ng panunuhol mula sa ibang grupo na agad niyang sinumbong sa Pangulo. Ayan, tama to. Tama yung ginawa ni Secretary John Vic Remulla. Bakit, mga kababayan? Tama ho yung ginawa ni Secretary John Vic. Mga kababayan ko, bakit? Kasi siguro alam ni Secretary John Vic na na alanganin eh. 'Di ba? Pag tinanggap ni Secretary John Vic, tinanggap na mga Remulla yung pera, mga kababayan ko, ano mangyayari? Mga kababayan ko, balik na naman sa hirap ang bansa natin. Hindi ko kinakampihan si John Vic Remulla. No, hindi ako fan ni John Vic Remulla. Hindi rin ako vlogger na nagko-content sa kanya. Pero gusto ko yung ginawa mo na hindi mo tinanggap yung suhol. Kasi kung iba yan, 1 billion pesos, wow! Puta, tiba-tiba kagad yung mga lintik na yan. Di ba? Kukunin kagad yan ng mga hikawas sa buhay ng mga sekretary. Alam mo yung 1 billion pesos is a one-time, big-time ano yan eh. Napakalaking pera niyan. Pero tingnan mo ginawa niya, mga kababayan ko. Hindi niya kinuha, hindi niya tinanggap, mas pinatindi pa niya. Tinira pa niya ngayon dito sa media. Yan dapat ang magandang ginagawa at maging ehemplo. Alam mo kung ganyan ka ng ganyan, John Vic, pwede ka magsenador. 'Di ba? Sinabi rin ni Remulla na aabot sa 60 billion pesos ang nakulimbat ni resigned Congressman Zaldico sa flood control projects. Hindi ba ito galing kay Remulla yan, hindi na galing sa atin yan ha. Pero posibleng mas malaki raw ang naibulsa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Baka magalit kayo sa akin. Hindi sa akin galing yan. Hindi sa akin galing yan, ha? Yung pag-iimbestiga. Huwag kayo magagalit sa akin. Ayon kay John Vic Remulla, mahigit 60 billion pesos ang nakuha ni Zaldico. And ayon din kay Secretary John Vic Remulla, mga kababayan ko, mas malaki pa daw ang nakuha ni Martin Romualdez. At least hindi sa akin ang galing. Pakinggan nyo mabuti. Baka magalit kayo sa akin. Naabot sa 60 billion pesos ang nakulimbat ni resigned Congressman Zaldico sa flood control projects. Pero posibleng mas malaki raw ang naibulsa ni dating House Speaker Martin Romualdez. At least hindi sa akin. Yan ang klaro. Kasi even the president alam na eh. Alam na ni Presidente. Alam na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi ko na pwedeng i-hands off yun. Ang ginagawa ni PBBM, mga kababayan ko, yung magpapatunay na lang. Alam mo, naaawa kay President Bongbong Marcos. Bakit? Wala siyang choices eh. Hindi niya mapagtanggol yung kamag-anak niya. Hindi niya kaya ipagtanggol. Alam niya nagkasala sa bayan. 'Di ba? Ano ginagawa niya? Ipakukulong niya. 'Di ba? Magugulat kayo, mga kababayan ko, end times. 'Di ba? Si end times Makuan. 'Di ba? Magugulat kayo, Sir Tony. Baka susunod pati si Amy ipakulong din ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang matindi dun. Mga kababayan ko. 'Di ba? Baka magulat kayo. Bakit? Mga kababayan ko. Baka ipakulong ni Pangulong Bongbong Marcos hindi lang si Martin, pati si Amy. Yun po ang pinakamatindi dun.
Yun ang nakakatakot. Ang ipakulong niya yun. Nakakabigla yun. Kaya mag-isip-isip po kayo. Mga kapatid. Tama? Mas nakakatakot yun. Alam mo, kaya ako sinusuportan si BBM. One of my reason, number 1, bumaba man siya sa pwesto, isasama niya sa pagbaba yung mga korap. Para yung papalit, kung sakaling matino, hindi na mauulit yung mga magpagnanakaw sa bansa. Yun ang gusto kong ginagawa ni PBBM. Mga kababayan, mga kapatid, kung hindi nyo naman makuha, mga kababayan ko, wala tayong magagawa. Mga kababayan ko. Pero sana, mag-isip ho kayo. Palapit na ho na naman ng 2028. 2027 pa lang, nag-iikot na yung mga yan. Nangangamusta na sa inyo, nagpa-party-party na, nagpapa-concert na yung mga yan. Tingnan nyo ho mabuti. Mga kababayan ko. Baka ho dumating yung panahon, mga kapatid, na maloko tayo, mababaliwala ang tinrabaho ni Pangulo. Mga kapatid. Para sa akin, bilang Pilipino, bilang nagmamahal sa taong bayan, bilang content creator, mga kababayan ko, maraming pwedeng mangyari. Sabi ni Sir Tony, hindi posible ko may lumabas ng mga resibo kay Babalina. Naniniwala ako na alam din ng Pangulo. Kaya nga ho, inunahan ko na ho kayo. Baka ho magulat kayo, sabi ko ho sa inyo. Ako, pag nagsalita pa naman ako dito, medyo baka bandang huli, mga kababayan ko, makasuhan din yan si Amy. Sabi nga ni PBBM, walang kapakapatid, walang kamakamag-anak. Makukulungan, dapat makulong. Mga kababayan. Ako po si Biyahe ko. Mensahero lang po tayo. Nagsasabi lang po tayo ng ating mga komento. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Mga kababayan.